No? God is good. Panito na lagi mo? No. Hallelujah man. No. All the time. Pinaraan yun. Kami yung God is good. Grabe. All the time. Balik na ba? God is good. All the time. Meron akong binabasa. Galing ito kay Father Gabriel Amort. An exorcist explains the demonic. So, sino ba yan? Si Father Gabriel Amort, Chief Exorcist of Vatican. Hindi siya ordinaryo na pari. No? Siya talaga yung Chief Exorcist sa Vatican. So, ito yung isi-share ko sa inyo, yung sinasabi niya. Ma-inspire po kayo. Okay? Ready na kayo? Totoo? Dili mo gumahay karong hapuna. Amen? Atong pakpakan ng tanan, nilagin mo karon. Nalipay ba mo rong hapuna? Ito bukas, wala tayong open. Bakit? Dahil culmination sa Bible Month. So, alas 12, may misa ako sa cathedral. And then, after that, motorcade para sa dialogue sa pagtuo with different pastors. No? Doon sa City Square sa Tagbilaran. No? Ang misa bukas, alas 12, 12 noon. And after that, mag-motorcade kami papunta sa City Square. Merong mga dalang mga verses, Bible verses, to promote the Word of God. So, kaya close ngayon to highlight the importance of the event, which is focusing the Word of God, enthronement of the Word of God, na kailangan na ma-intro natin ang salita ng Diyos. Saan? Sa ating bahay. Saan particular sa bahay natin? Sa ating altar. Wala ka namang altar. Dapat maggawa tayo ng altar. Andun, sa ating altar, ilagay natin ang salita ng Diyos. At hindi lang natin ilagay, ating babasahin. Kaya nga, binabasa ko. Every time, before ko magsimula, babasahin ko yung salita ng Diyos. Then, ang salita ng Diyos ay magbigay sa atin ng buhay. Magbigay sa atin ng pag-asa. Wala nang iba pa. Wala ka na ba ng presyo ng ating kaaway? Continue to contemplate and meditate the Word of God. Sabi niya, mawala yung kalangitan, pero yung salita ko ay hindi mawawala. Magunaw ang lahat. Pero, isa lang ang hindi mawawala, yung salita ko. Saan nyo linagay yung Biblia ninyo? Sa suok pa din. Nanimaho na ng uk ng I hope we give honor and veneration to the Word of God. Sa lahat ng mga aklat, yan lang po ang Biblia. Ang dineclare ng simbahan na salita ng ating Panginoon. No? At sana yung mga cellphone ninyo, meron ng apps na Bible. Sana meron na. Huwag niyong ipahintulot na hindi kayo makabasa sa salita ng Diyos na lulubog na ang araw. Kung may problema ka, continue to contemplate His words. For example, sa salita niya ngayon, dapat yung mga liwanag natin, kung magdagkutag suga, na di magdagkut suga na iyang taguan sa ilawom sa katre, no? Ilagay niya yan sa lagayan and then maraming maka-enjoy sa liwanag. Ganun din. No? Tayo, no? Yung mga talent natin, yung mga potentials natin, ibigay natin sa Diyos, ialay natin sa Diyos para marami ang ma-inspire. Okay, palayo kayo, nakakilala tayo through social media, di ba? Using Facebook, using internet, using YouTube. No? Sabi ni Kristo, makagawa kayo higit sa aking ginagawa. So, ang tanong ko, makalamang pa ba tayo kay Kristo? Hindi na. Pero sinabi niya yan eh. Makagawa kayo higit pa sa aking ginagawa. Ngayon, wala pang internet nung una. Ngayon, meron na. Kahit nandito lang ako sa Bohol.
Umaabot na ako. May nagpa-picture sa akin kanina from Canada. Father, dadalhin kita doon. Auntie ng classmate ko na pari sa Diocese of Talibon. Sabi ko, makinig muna kayo. Father, may alas 4 na misa na mag-attend kami kay Bishop Abed. Sige. So, inuuna ko na lang, binibless ko na lang. So, mamaya, kayong lahat na nandito ay bibigyan ng prayer of liberation kayo lahat. May team tayo na magsagawa niyan. And then, kung mag-react kayo, magkita tayo sa sunod na araw. Dahil bibigyan ka ng diagnostic interview, and then counseling. Kung may hinaharas ka, o hinaharas ka ng kaaway natin, huwag kang magmadali. Dahil matagal na po yan. Meron akong exercise mamaya, 3 or 4 dito. And then lalabas ako mamaya after sa prayer of liberation sa inyong lahat. Nangumpisal na kayo. I hope you will enjoy the plenary indulgence given by the Lord to us, the Holy Doer. At tingnan nyo yung talk ko sa homily ko sa Santo Niño, Cebu. Ina-highlight ko po yung plenary indulgence. At maraming Katoliko hindi alam yan. And yung mga Katoliko, inosente. Ano yung mga Katoliko? Not ignorante. Because we never ignore the truth. We don't know the truth. Yung ignorante, they ignore the truth. They reject the truth. Sino yun? Yung alam nila yung katotohanan, but they ignore it. Yun po ang ignorante. Ang Katoliko, hindi ignorante. Inosente. Bakit hindi niya alam? Bakit hindi niyo alam? Hindi tinuro ng pare. At tinuro yan ng simbahan. It is official teachings of the church. Natutuwa ba kayo ngayon? Kapag malaman nyo yung doctrine about indulgence, dudubli yung sakripisyo ninyo. Dudubli yung kabutihan ninyo. Dudubli yung pag-aalay ninyo sa sarili nyo sa Panginoon. At a lot of people will enjoy the life because of it. Amen? Ready na kayo? Yan po ang Ebanghelyo. Huwag mong itago yung potentials mo. Huwag kang mahiya. Develop your potentials. Develop your gifts. Develop your talents. No? Yan ang kinakailangan natin. Huwag kang mahiya. No? Wala ka namang hiya. Amen? So ngayon, lalo ma-inspire kayo sa sinasabi ni Father Gabriel Amor. At alam nyo, lagi akong meron akong binabasa na series ngayon about ni Julia. The Satanic Queen. Series po yan. Mataas yung kanyang storya. The Satanic Queen. Iba yung kapangyarihan niya. No? Sinasamba niya ang demonyo. No? Grabe yung kapangyarihan niya. No? So, part 2 na ako. No? Baka mamayang gabi may part 3 na. Teleserye. No? Ang probinsyano lang ba? Ang may teleserye. No? Ayun din. So, every now and then, insert ko lang yung mga nabasa ko. Pero ipatuloy natin. From part 1, part 2 na ako. So, nga part 10 po yan. No? Ang taas ng storya ng buhay niya. Ang nagsulat niyan is si Dr. Richard Gallagher. No? I enjoy reading and I enjoy sharing what I read. Bakit? Dalawak yung kaalaman natin patungkol dito. Dahil nawala na po ito eh. Yung mga kababalaghan ay maparinggan lang natin sa mga albularyo. Yung pareo lang ginagawa. Misa lang. Yan lang, misa. Meeting. Pero ito, parte na po ito. It is not add-on to the ministry of Jesus. It is essential portion, not just part, but essential portion of the ministry of the priest. Ayan, babasahin ko ha. Ang ganda ng sinasabi ni Father Gabriel Amor. Ito po. Jesus, the Son of God, before whom the demons give no resistance, then conferred on the 12 apostles. Yung kapangyarihan sa pagpalayas ng demonyo, sinong binibigyan niya? 12 apostles. But it is not limited to them. Patuloy natin basahin.
On the 72 disciples. No? Father, hindi ako kasali sa 72. Sana na 73 na yan. Pag 73 ako. Patuloy. Not only to the 72, but on us. And on all believers. In Him, the power of driving out demons, using the power of His name. So, kita ninyo? Hindi lang pala ang 12 apostles. Hindi lang pala ang 72 disciples. Believers. Buong umaga, tinuturo namin sa inyo yung prayer o sacramentals, prayer of deliverance. Okay? Anong gawin ninyo ngayon? Sa pag-uwi ninyo, dahil you receive and you practice cares. Take note, practice cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, the source of everything. It is Jesus, the bread of life. Hindi yan basta-basta. Kahit anong taas ng posisyon mo, kneel down before the Blessed Sacrament. We are nothing before Him. All our achievements are nothing before Him. All our good works are nothing. All our success and achievements in life are nothing. We are nothing. No. John chapter 15, 0 na? Or 14. Sabi niya, you are nothing without me. Senimi nicel potestas facere. Sa Latin pa. But with me, you can do something. Anong kailangan natin? With Him, we can do something. So I hope, sa pag-uwi ninyo, lalo lang na may sakit, i-deliver nyo yung bahay ninyo. Using the prayer of the church, yung Father Sikiyang prayer, grabe yun. Ang daming mga testimony naabot ko. Narinig ko galing sa mga tao na laging sumusubaybay sa atin. Natutuwa ba kayo ngayon? Patuloy nating basahin, ha? There are numerous in attestation of the fathers of the church in the first 3 centuries that speak of the disciples of the Lord who cast out demons, placing their hands, o mga tatay, mga nanay, placing your hands over your children. Kung may sakit sila, i-deliverance yung anak ko. Alam nyo? Ang dami pinagaling. Hindi naman lahat gumaling. Bakit? Natural illness eh. You need doctors. Hindi tayo mga fanatiko. If your illness is natural, listen to the experts. Nakikinig ba kayo sa akin? Okay? Placing their hands of the obsessed. The obsession is negative yung pananaw sa buhay. Suicidal tendency. I-pray niyo po yung mga apo ninyo. I-pray using your hand. And then using the sacramentals of the church, the prayer of deliverance, I cast out the spirit of depression of my son. At yung mga anak, sasabihin ninyo, I am broken, tatay. I am broken-hearted, tay. I am depressed. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to